Ngayon tinipon ko kayo, mga direktor. Isang bagay lang. Ang aking asawa, Andres Reyes, chairman ng Ulapding, aalisin. At panagutin siya bilang chairman ang malaking lugi na dulot sa kumpanya. Ma'am, kung gagawin ito Andres Reyes, asawa ninyo mababangkarote ito. Ang gusto ko, ipabangkarote siya. Sumusunod po kami kay ma'am. Pagkatapos ng 7 taon, pinili kong sirain siya mismo, baka akala mo masamang asawa ako. Ang dahilan ng masamang asawa, iisa lang. Ang asawa niya, niloko siya. Ma'am, good morning. Hello. Ma'am, good morning. Hello. Ma'am, nakabalik na kayo sa wakas. Kakauwi lang diretso dito, hindi kayo magpapahinga? Kung magpahinga si ma'am, paano makikita si Andres? Spoil tayo ni ma'am, pero mas spoil si Andres. Hindi kayo nagtatrabaho, nag-chismis. Tingnan mo dito sa lugar mo, medyo kulang. Gawin mo ang sinabi ko. Isang beses lang sa buhay gamit ang ID, mag-order ng limitadong relo. Andres. Tiyak magugustuhan. Mahal. Paal? Nakabalik ka na. Sino siya? Bakit nakaupo siya sa pwesto ko? Luz, biminda ako. Maupo ka muna. Mahal, wag kang magkamali ng akala. Siya ang assistant ko. Marikit Cruz. Isang bihirang talento. Talento. Bakit mo suot ang kwintas ko? Ito? Mali ang akala mo. Nung pinag-uusapan ng proyekto, si Marikit ay walang alahas na bagay. Pinasuot ko muna sa kanya. Wala siyang angkop na alahas at pinasuot mo sa kanya ang akin. Itong kwintas ng buong buwan na ibinigay mo nung mid-autumn ay pinagawa mo para sa akin. Ma'am, pahiram lang po. Pagkatapos kong gamitin, ibabalik ko po sa inyo. Kung hindi na, isauli mo sa akin. Eh di dapat ba akong magpasalamat pa sa'yo? Pasensya na po ma'am, wag po kayong magalit. Ibabalik ko po agad sa inyo. Ang pakikipagtulungan sa grupo Dingsin ay malaki ang naitulong mo. Sa'yo na ang kwintas. Sir, mabait po kayo. Mahal. Huwag mo na siyang pahirapan. Sa ilang araw, mid-autumn na, di ba? Bibigyan kita ng mas mahal. Ano ito? Nasaan ang wedding photo natin? Elena, pasok ka. Sino bang nag-utos sa'yo na galawin ang gamit ko? Ma'am, hindi ko po ginagalaw. Si Marikit po. Ma'am, hindi ba ninyo naiisip na ang kitty cat na ito ay talagang cute? Si Andres po ay nagsabing cute. Ibalik mo sa dati. Ma'am, pasensya na po. Ibabalik ko po agad sa dati. Ma'am, ang wedding picture niyo po. Ang picture na ito ay ako at si Andres na nagpunta sa Iceland para kunan. Ito ang paborito kong picture. Naglakas loob ka itapon? Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po alam na ang picture na ito ay napakahalaga para sa inyo. Si Andres po ang nagsabi na pwede kong ayusin ang opisina ko. Opisina mo?
Andres, bigyan mo ako ng paliwanag. Ano ang ipapaliwanag? Pahiram lang muna sa kanya. Pagbalik mo, ibabalik naman sa'yo. Ganitong maliit na bagay. Gusto mo pang mag-away? Assistant lang siya. Anong karapatan niya na umupo sa opisina ko bilang general manager? Pahiram lang. Pagbalik mo, ibabalik naman sa'yo. Hindi siya karapat-dapat umupo sa pwesto ko. Ma'am, tama po kayo. Ako po ang hindi karapat-dapat. Alis na po ako. Hindi mo na kailangan umalis. Diretso ka sa HR para mag-resign. Sibak ka na. Luz Biminda, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Luz Biminda, tama na. Wala ka bang konsiderasyon sa baguhan? Kaya kung magpatawad sa baguhan. Pero ang mga taong may masamang asal, hindi ko sila kayang tiisin. Andres, bibigyan kita ng isang oras. Tanggalin si Marikit. Kung hindi, Walang kung hindi. Imposibleng tanggalin siya. Si Marikit ay isang bihirang talento. Sa trabaho, kailangan ko siya sa lahat. kailangan ko siya. Dati sa akin mo lang sinabi yan, kailan nagkaroon ka ng iba na hindi mo kayang mawala. Sa inyong dalawa, mayroon bang hindi kayang iwanan? Sinabi ko na sa'yo ng maraming beses, wala kaming anuman ni Marikit. Ikaw lang ang mahal ko. Hindi ko kayang mawala si Marikit. Kailangan ko siya para itulak ang partnership namin sa Grupo Dingsin para sa mabilis na pag-unlad ng kumpanya. Kung ang proyektong ito ikaw, kahit isang simpleng assistant, hindi mo matanggal, masyado akong nagdududa sa kakayahan mo. May 50 minuto ka na lang. Ang galing-galing na assistant, imposibleng tanggalin ko siya. Pakalmahin mo ang sarili mo. Babalikan kita mamaya para suyuin. Sabi niya, napiraw ako. Isasama raw ako sa dinner para bumawi. Sige, mahal kong CEO. Andres, Dahil matigas ang ulo mo, huwag kang magalit kung di kita konsiderahin. HR ba? Ako si Luz Biminda. Ngayon, tanggalin agad si Marikit. Rolando Villanueva, hello. Ako si Luz Biminda Santos. Simula ngayon, ang partnership namin sa Grupo Dingsin, ako na ang bahala. Lahat ay may regalo, huwag magmadali pumili ng dahan-dahan. Salamat, Luz Biminda. Mga kasamahan, ang bait ni Luz Biminda sa atin. May babaeng epal na ginagago siya. Hindi ba dapat natin siyang tulungan? lahat. Mag-post sa social media. Sang-ayon ba kayo? Oo. Sabi niya, lahat tayo may regalo maliban sa isang babaeng sinibak. Sige, misis ko. Luz Biminda, ang liit ng tinanggap mo. Kumatok muna bago pumasok. Wala ka na bang kahit konting respeto? Ako ba ang walang respeto o ikaw? Isinama ko lang naman si Marikit sa pagkain. Bakit mo hinikayat ang kalahati ng opisina na hiyain siya? Hindi ako ang nag-joke pero nagustuhan ko. Pinahiya mo na fired mo si Marikit ng walang dahilan bilang asawa ko, mapapatawad pa kita. Pero bakit mo tinawagan si Rolando Villanueva at pinahinto ang pondo? Ngayon, ang partnership namin ng Grupo Dingsin ay nasira, Luz Biminda. Masaya ka na ba? Oo naman. Pinagbubuntunan mo lang sarili mo. At hindi nasira ang proyekto. Wala ka lang dito sa picture.
Ginawa mo to dahil ba isinuot ni Marikit ang kwintas mo? Binalik ko na. At itong mga bagong high-end na damit nilabas ko libo-libo. Sapat na ba? Pwede ka bang tumigil? Madumi na ang mga bagay na marumi hindi ko na gusto. Kasama ka. Ganon din. Nabaliw ka na ba? Loko. Ipapakita ko sa'yo ang tunay na pagkabaliw. Ito, naalala mo pa ba? Hindi ba ito yung noong nag-propose ako? Tumawid ng 6,000 milya sa Amerika ang dala kong bulaklak na kampanilya para sa'yo? Ayoko na. Hay, Ang scarf na niniting mo para sa akin, ang Heart of the Sea na binili mo, ayoko na. Nung college tayo, itong mga tiket na ebidensya ng pag-ibig natin, ayoko na rin. Nung college ko yung sketch na iginuhit mo para sa akin. Ayoko na lahat. Andres, mahal kita. Kaya nga ako pumayag na pakasalan ka. Pero hindi dahil mahal kita ay magpapakasas ako sa'yo na maging hindi tapat sa ating kasal. Kung muli kang lalabag sa aking hangganan, ipapadama ko sa'yo ang aking pagpapaalam ay higit pa sa aking pag-ibig. At mas lubusan. Ay, sa wakas aalis na ang visit na ito. Mga tropa, ngayong gabi sama-sama tayong mag-celebrate. Sabi mo pa, dati ang buwisit na ito ay nagmamalaki. Ngayon bakit parang basang sisiw? Chance na. Visit ka. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. tigil. Anong ginagawa mo? Sir Andres siya, Sir Andres. Sumusunod lang siya sa utos ni Luz Biminda. Hindi ko siya sinisisi. Si Luz Biminda na naman. Hindi pa ba sapat na sinibak ka niya at hahanap pa ng iba para apihin ka? Hindi ko sinisisi si Luz Biminda. Hindi mo siya sinisisi, sinisisi ko siya. Nasaan si Luz Biminda? Sabi ni Luz Biminda na hindi siya okay kaya umuwi na siya para magpahinga. Kakasibak pa lang ng aking kanang kamay pagkatapos ay umuwi na para magtamad. Tong si Luz Biminda. Dahil mahal ko siya kaya siya walang pakundangan. Tingin ko, ang dapat sisibakin. Siya. Ma'am, mukhang masama ang pakiramdam mo. Ihahatid kita sa ospital. Mamaya na. Pupunta muna ako sa study para mag-print ng kontrata, samahan mo ako. Sige. Florencia, may pumasok ba sa study ko? Ma'am, sabi ninyo na walang pahintulot ninyo walang pwedeng pumasok sa study. Pero si Andres at assistant niyang si Marikit ay pumasok isang beses. Andres! Marikit, Talagang hindi ako pumayag na magkasama kayo dito. Pangako ko po sa inyo, kahit noon pa man ngayon o sa hinaharap, ang aking pagmamahal ay ibibigay ko sa kanya ng walang reserba.
Pahintulutan niyo po kaming magkasama. Luz Viminda, kung ubusin mo ang 3 pitsel na ito, kontratang ito, pipirmahan natin ang kontrata ng Ulapting. Sige, Sige. Andres, swerte mo talaga. Talagang ang swerte ko. Itong kontrata, pipirmahan namin sa inyo. Ma'am, kung di ka magpapagamot, may risk na maging cancer. ngayon ang kritikal na panahon ng financing. Hindi ako kayang mawala ng kumpanya at ni Andres. Pagamot. I-delay na lang. Luz Viminda, paano ka naging ganyan kasama? Hindi sapat na hiyain at tanggalin si Marikit at nag-utos ka pa ng tao na bugbugin siya. Mr. Reyes, huwag sisihin si ma'am, siya nag-utos na saktan ako. Mahal na mahal lang niya kayo. Narinig mo ba? Kahit ganito na iniisip ka pa rin niya. Wala ka sa kanya kahit isang bahagi ng kabutihan niya. Wala ako sa kalingkingan niya. Anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Pinaniniwalaan mo siya. Ako hindi ka naniniwala. Andres, sino ba talaga sa amin? Sino ang asawa mo? Ako ang chairman ng grupo. Panagutan ko ang grupo. Kahit asawa kita, hindi kita pwedeng pagbigyan na apihin ng isang inosenteng tao. Uy, Ma'am, kakapirma ni Mr. Reyes na ibalik si Marikit at siya ang mamamahala sa departamento ninyo. Ngayon, wala na kayong kapangyarihan. Ma'am Luz Viminda, ano ba talagang nangyari? Nabuli po ba kayo? Ang dami ninyong naiambag sa kumpanya. Bakit hahayaan si Marikit na pumalit sa posisyon mo? Kayo lang ang kinikilala namin bilang aming pinuno. Hindi kayo pwedeng umalis ng ganito. Makikinabang lang si Marikit na bruha. Andres, dahil lubusan ka ng pumanig kay Marikit, wag mo akong sisihin kung babaliwalain ang 7 taon natin. Mula ngayon, ikaw na ang iibigin ko habang buhay. Gagamitin ko ang lahat ng resources para tulungan kang umangat sa pinakamataas. Ako si Andres ay nangangako sa iyo. Kahit gaano kataas ang aking maabot, ang taong nasa tabi ko ay palaging ikaw. Tinupad ko ang pangako ko noon. Pero sinira mo. Andres, mula ngayon, ang ating kasal ay dapat nang matapos. Tawagin ang board meeting. Aalisin ko si Andres sa teknolohiya ng Ulapting. Alisin. Ang gusto ko ay malugi siya. Ipapatawag ang press conference sa isang araw. Ipahayag sa media. Teknolohiya ng Ulapting. Formal na aalisin si Andres Reyes bilang chairman. Oh. Ma'am, ang mga gamit ni Andres sa bahay ay sinunog na tanging ito na lang ang kurbata na ginawa mo para kay Andres. Pati sa kurbata na ibinigay ko sa'yo, ay may bahid ng pabango ni sumo mo. Ma'am, sinabi ni Andres na ayaw niyang umuwi para harapin ang isang baliw na babae at uuwi siya ng mas huli. Huwag po kayong mag-alala, ako na po ang bahala mag-alaga sa kanya para sa inyo. Kung tutuusin, nakaupo na ako sa iyong pwesto, kaya dapat ako pumalit sa iyo para gawin ang trabaho ni Andres bilang mabuting asawa. Tay, bago ka umalis, sinabi mo sa akin, sana sa bawat mid-autumn ay makasama ko ang pamilya. Pero sorry,
Hindi ko kaya. Gaano pa katagal bago ang press conference? 2 oras pa. Sige. Pagkatapos ng 2 oras, darating ako ng eksakto sa mid-autumn na ito. Gusto kong malugi si Andres. Ano ang sinabi mo? Sabi mo kanina. Bakit ka pumunta rito? Mahal, alam ko pinapalitan ka ni Marikit, di ka masaya. Sinunog mo ang damit ko. Di kita masisi. Hindi lang damit ang sinunog ko. Sige, pwede kang magsunog ng kahit ano. Mahal. Huwag ka nang magalit. Hindi nagtatagal ang galit ng mag-asawa eh. Pinalitan ka ni Marikit para sa kalusugan mo. 30 ka na maagang umalis sa trabaho. Magbuntis na sa bahay, mabuti rin yon. Sir Andres, tumawag po ang tatay ninyo. Pauwiin po kayo ng asawa ninyo para sa reunion dinner. Oo. Mahal. Pareho tayong busy sa trabaho, wala tayong oras umuwi. Ngayon ay pista ng buwan araw ng reunion ng pamilya, oras na para umuwi. 2 oras na lang bago ilabas. Okay. Pangako ko sa'yo. Bago pumunta, pirmahan muna itong kontrata. Anong kontrata? Yung kontrata ng paglipat ng trabaho? Sir Andres, gumawa po ako ng mooncake sa bahay ngayon. Nasugatan ng kamay ko, dumugo ng sobra-sobra. Paano na to? Ano? Pupunta ako agad. Mahal. Umuwi ka muna. Babalik ako agad. Andres? Hayaan natin ang kasal natin sa reunion dinner na ito. Kakasal na! Halika, umupo ka. Ay! Natakot ako, baka hindi ka dumating. Andres, ang ginawa niya sa'yo, alam ko na. Huwag kang mag-alala. Tatay tiyak nagagawa ng hustisya para sa'yo. Para sa akin, dapat pinalitan na si Luz Viminda kung hindi kailan kaya magkakaapo na mataba. Tatay, nanay. Taksil! Ngayon ay reunion ng pamilya para sa mid-autumn. Bakit ka nag-uwi ng ibang tao? Tay, si Marikit ay nag-iisa sa syudad na ito, nagpupumilit. Walang sandalan. Ako bilang kanyang nag-iisang boss, isinama ko siya para sa mid-autumn. Ano ba? Sabi ko sa'yo, ikaw lang ang tanging sandalan ni Luz Viminda. Palayasin mo siya. Tito, pasensya na. Nakagambala sa inyong pamilya reunion. Gusto ko lang pumunta. Magbigay lang ng regalo para sa visit. Aalis na ako. Ay, tama na, dumating na rin. Kung gusto ng anak, hayaan na lang. Tsaka, si Luz Viminda naman ay hindi magagalit, 'di ba? Pwede bang manahimik ka? Bahala kayo. Sige. Halika, iha. Maupo ka. Upo. Halika, iha. Oh, Iha, may boyfriend ka na ba? wala pang boyfriend. Meron lang. Taong gusto ko. Uy! Tingnan mo ang babaeng ito, talaga naman. Mabait, bata pa, madaling magkaanak. Pinakaangkop na maging manugang. Siya ay malapit ng maging manugang ninyo. Halika, kumain ka. Asawa. Ikaw lang ang mahal ko. Sabi ko na sa iyo, si Marikit at ako ay trabaho lang. Bakit laging hindi ka naniniwala?
Naniniwala ako. Kuya Andres, ate baka dahil lang sa edad, medyo sensitive. Si Marikit ay prangka. Huwag mong dibdibin. Ito ay isda. Nakalimutan mo, allergic ka sa isda. Kumain muna. Pagkakain, magbasa ka. Andres, hindi ako kumakain ng isda. Nakalimutan mo na ba? Busog na ako. Kayo na kumain ng dahan-dahan. Sana inyong pamilya maligayang mid-autumn. Peste! Ang allergy ni Luz Viminda sa isda, nakalimutan mo na ba? Palayasin mo siya agad. Humingi ka ng tawad kay Luz Viminda. Kung ako ang tatanungin, mas bagay si Marikit kaysa sa kanya para maging manugang natin. Nanay, huwag kang magsalita ng ganyan. Kami ni Marikit ay relasyon sa trabaho lang. Tatay, huwag po kayong mag-alala. Sobrang mahal niya ako. Bakit siya aalis? Andres, mukhang hindi mo pa rin naiintindihan. Ang pagsuko ko, kaysa pag-ibig ko, ay mas ganap. Luz Viminda, ang press conference magsisimula sa 1 oras. Huwag po kayong mahiya. Anak, mahal ka ni Luz Viminda, pero hindi siya walang hanggan ang pagmamahal. Sinasaktan mo siya ng ganyan. Iiwan ka niya. Iwan ako. Ako ang namamahala sa kumpanya. Ako rin ang sumusuporta sa pamilya. Paano niya ako iiwan? Peste, palayasin mo siya agad. Balikan mo si Luz Viminda, humingi ka ng tawad. Sige. Susuyuin ko siya. Pero alang-alang sa inyo. Isa pa, ito na ang huling beses na susuyuin ko siya. Luz Viminda. Luz Viminda. Luz Viminda. Luz Viminda. Ako si Andres Reyes, nangangako sa'yo, kahit gaano kataas ang marating ko, ikaw palagi ang nasa tabi ko. Andres, kung wala ako, wala ka. Diborsyo. Gusto niya akong hiwalayan. Andres, ikaw na ang namamahala sa teknolohiya ng ulap ding ate. Wala na siyang pwesto sa kumpanya. Bakit naman niya iiwan ang sandalan niya? Tama. Sa tingin ko, nag-aalboroto lang at binabantaan ka ng diborsyo. Tingnan mo to, nagpapaniwala ka talaga sa kanya. Kalokohan. Ang ugali ni Luz Viminda, alam nating lahat. Siya'y matigas ang loob, hindi sumusuko. Kung pinirmahan niya ang kasunduan sa diborsyo, ibig sabihin desidido na siya. Iiwan ba talaga ako ni Luz Viminda? Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga, ma'am.
Ma'am Santos, magsisimula ang press conference sa kalahating oras. Narito na ang mga direktor at reporters. Nandito na sila. Binitiwan niya ang tawag ko. Ako... Tanga. Kung wala si Luz Viminda, sino ka ba? Bakit naman hindi siya pwedeng magbaba ng tawag mo? Tay, Huwag mo akong tawaging tay. Ngayon, magmakaawa ka man, ibalik mo si Luz Viminda sa akin. Kung hindi, wala kang anak sa akin. Si Luz Viminda siguradong nasa inyo na. Magpakumbaba ka, sunduin mo siya. Sige. Nakalak na. Luz Viminda. Tigilan mo na yan. Lumabas ka. Luz Viminda. Tama na yan. Lumabas. Luz Viminda. Sir, sabi ng misis bawal kayo pumasok. Ah, ganon? Ngayon bawal na ako sa sarili kong bahay? Luz Viminda. Luz Viminda. Tama na ba ang drama mo? Saan ang mga gamit? Sir, utos po ni misis. Florencia, halika dito. Itapon mo lahat ng gamit. Mula ngayon, dito. Hindi na ito bahay ko. Angat. Kaya ba? Kaya ko. Eto, kaliwa. Tama na. Pasulong, pasulong, pasulong. Hindi na ako. Mahal. Hindi na ako. Gagawa tayo ng perpektong tahanan natin. Sige, hindi kita pipigilan. Nilagay mo na lahat sa kisame. Idikit ko sa taas, dikit sa taas para manood sa gabi habang nakahiga. Dikit sa taas. Hindi ko kayang ilagay sa taas. Bakit? Di ba ito bahay natin? Hindi ba pinaranas ko lang sa'yo ng kaunting sama ng loob? Bakit pati itong bahay iniwan mo na? Sabi ba niya saan siya pumunta? Si misis sabi lang, ang lugar na pupuntahan niya. Wala na kayo ron. Ang lugar na pupuntahan niya. Wala na kayo roon. Nasaan si Luz Viminda? Linuhan niya lahat ng gamit at ni-block pa ako. Kuya Andres, nagpapahabol lang si ate. Gusto ka lang niyang paaminin. Tama. Anak, CEO ka ng teknolohiya ng Ulap Ding. Kung magpakatatag ka lang, babalik siya sa'yo ng kusa at hihingi ng tawad. Oo. Sobra na siya sa pagkakataong ito. Kailangan ko siyang bigyan ng leksyon. Kalokohan, tanga! Tay, Bakit? Nakalimutan mo na ba? Si Luz Viminda hindi nagpapatalo. Kung nagdesisyon na siyang hiwalayan ka, ibig sabihin, handa na siya sa lahat. Kakayanin mo ba ang galit niya? kahit gaano pa kalaki ang galit niya, hindi niya ako kayang takutin. Ako ang chairman ng Ulapding Teknolohiya. Taglay ko ang 30% na bahagi ng Ulapding. Ang posisyon ko hindi matitinag.
Luz Viminda, kailangan kitang paalalahanan. Si Andres Reyes ay may hawak na 30% na bahagi ng ulap ding. Gusto mo bang palayasin si Andres sa kumpanya? Hindi magiging madali iyan. Nag-aalala ka lang. Mies Luz Viminda. Kung pipirmahan mo ngayon, ang inyong 30% na bahagi ng ulapding ay ililipat lahat kay Andres Reyes. Hindi pwede, mahal. Napakamahal nito. Hindi ko talaga matanggap. Mahal, sinabi ko na sa'yo, gagamitin ko ang lahat ng resources ko para iangat ka. Tutuparin ko ang aking salita. Andres Reyes, binabati kita. Ngayon, ikaw na ang pinakamalaking shareholder ng ulapding. Tatawag ako sa magulang ko para sabihin sa kanila na pangasawa ko ang pinakamagaling asawa sa buong mundo. Miss Luz Viminda, tungkol sa clause na ito na pagkatapos ng diborsyo, ibabalik sa'yo ang shares? Kailangan bang sabihin kay Andres Reyes? Hindi na. Hindi mangyayari iyon. Nagkamali ako ng paghusga nun. Dumating na ang araw na to. Ang pagmamahal na binigay ko dati. Ngayon, dapat ko nang bawiin lahat. Ma'am, dahil kayo ni G. Andres Reyes ay diborsyado na, ayon sa tuntunin ng kasunduan sa paglipat ng shares, ang 30% shares na hawak niya ay ibabalik po sa inyo ngayong araw. Salamat po. Ma'am, totoo po ba? Ma'am, narinig naming inalis ka. Totoo po ba? Ma'am, magsalita naman po. Ma'am, narinig naming inalis ka ng asawa mong si Andres Reyes. Totoo po ba? Sa teknolohiya ng ulapding, wala ka ng posisyon, bakit ka nakapagdaos ng presscon? Ngayon, kinatawan ko ang ulapding. Mag-aanunsyo ng isang mahalagang desisyon ng kumpanya. Teknolohiya ng ulapding nagdaos ng presscon ngayon ulapding dating GM na si Luz Viminda. Nag-aanunsyo ng isang mahalagang pasya. Nagdaos ng presscon? Bakit hindi ko alam? Ito ba ang pasya ni Luz Viminda? Si Luz Viminda sa kumpanya wala ng posisyon. Kahit magdaos ng presscon, wala rin siyang magagawa. Tama? Ang chairman ay anak ko. Ano naman ang masasabi niya? Simula ngayon, ulapding. Tinanggal ang chairman. Andres, tinanggal. Ito. Babaeng walang hiya aalisin ang anak ko mula sa kumpanya. Walang hiya. Noong dapat mong pahalagahan si Luz Viminda, hindi mo pinahalagahan. Ngayon gusto mong pahalagahan siya, wala ka ng karapatan. Kung ganito lang ang kaya niyang gawin, kung ganon, pwede lang siyang bumalik at humingi ng tawad. Kaya pala si ate naglakas loob na makipaghiwalay kay Andres. Ganito pala ang kanyang plano pero sayang. Anong sayang? Sayang may hawak akong 30% share sa teknolohiya ng ulapding. Gusto niyong alisin ako, kailangan ang boto ng lahat ng board members. Siya lang wala siyang karapatan. False alarm. Nako, false alarm. Hindi anak ginawa ito ni Luz Viminda kahit walang epekto sa'yo. Pero ang dangal mo bilang chairman saan ilalagay? Tama. Sa oras na ito, sobra na talaga siya. Ma'am Santos, anong dahilan mo para alisin ang chairman? Wala ka ng posisyon sa ulapding, anong karapatan mo, Chairman Andres? Ang mga tanong ninyo ay mga lihim ng kumpanya, walang komento. Ma'am Santos, sagutin mo po ang aming mga tanong. Wala siyang paraan para sagutin ang inyong mga tanong. Dahil siya, walang karapatan na alisin ako.
Andres Reyes, si Luz Biminda Santos ay co-founder ng teknolohiya ng Ulapding. May bali-balita na napakalawak ng kanyang kaalaman sa Ulapding. Bakit po wala siyang karapatan na tanggalin ka? Iisa lang ang dahilan. Para alisin ako, kailangan ang boto ng buong board. Siya lang. Hindi siya ang masusunod. Pitong taong samahan. Hindi mo pa rin ako lubos na kilala. Andres, kung wala akong ganap na katiyakan, hindi ako magpapatawag ng press conference. Hindi ba kayo? Mga direktor, nasa inyo na. Resolution ng board ng Ulapding, alisin si Andres Reyes bilang chairman ng Ulapding at ihalal si Luz Biminda Santos bilang bagong chairman ng Ulapding. Mangyaring mga direktor, itaas ang kamay para bumoto. Pabor ako. Pabor ako. Pabor ako. Pabor ako. Pabor ako. Pabor ako. Sabi mo kanina wala akong say. Ngayon, ako na ba ang masusunod? Mahal. Inaamin ko, sa kasal na ito, medyo na-distract ako. Pero sa pangkalahatan, tapat pa rin ako sa'yo. Wala ka bang kahit konting pagtingin sa ating pagsasama? Tapat sa pangkalahatan. Hindi lubos na tapat. Ay katumbas ng ganap na hindi tapat. Andres, hindi mo deserve ang pagmamahal ko. Sa pagitan natin. Wala nang pagmamahalan ng mag-asawa. Sige. Mabuti. Pero Luz Biminda, huwag mong kalimutan. May hawak pa rin ako ng 30% shares ng Ulapding. Oo. Kahit tanggalin mo si Andres, siya pa rin ang pinakamalaking shareholder ng Ulapding, ang Ulapding na ito. Siya pa rin ang masusunod. Kahit tanggalin mo ako, hindi ito magdudulot ng kahit anong banta sa akin. Luz Biminda, pwede kong ituring na walang nangyari. Andres, nagtataka talaga ako paano mo nagagawang maging pangkaraniwan. At pagiging mayabang na dalawang katangian? Luz Biminda, huling babala ko sa'yo. Sumunod ka at umuwi na tayo. Kung hindi, sa ngalan ng pinakamalaking shareholder ng Ulapding, ang lahat ng pinsala ng press launch na ito sa Ulapding ay ibibilang sa'yo. Ate, aminin mo na ang pagkakamali mo. Andres, papatawarin ka niya. Hindi pa tapos ang laban. Nagmamadali na kayo, nagpapakita na ba kayo ng panalo? Naman pa. Kung hindi, ano pa bang magagawa mo sa akin? Andres, nakalimutan mo na ba? Ang 30% shares mo, paano mo nakuha? Nakalimutan mo na ba? Ang 30% shares mo, paano mo nakuha? Luz, aaminin ko, ang shares ay inilipat mo sa akin. Pero ano naman, kahit nahiwalay na tayo, itong shares, hindi mo na mababawi. Talaga? Di ba? Luz, pwede kong baliwalain ang pinsalang ginawa mo sa akin. Pwede kong tiisin ang pang-iinsulto mo kahit na magpakasal muli sa iyo. Dapat mo akong pasalamatan ng taimtim. Sabi ni Andres. Basta luhod ka at humingi ng tawad. Andres, papatawarin ka. Hey, hindi sapat ang mag-sorry. Nitong mga araw, paulit-ulit mong pinahiya si Mumu. Kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Pumayag ka na. Andres, binigyan ka ni Luz ng shares pero ganyan ang trato mo. Ikaw ay isang mapagkunwaring hayop. Tumahimik kayo! Kayo kanina ang sama-sama ninyong pagtanggal sa akin, hindi ko pa kayo sinisingil. Hintayin ninyo ako. Wala kayong makakatakas.
Si Andres ay may hawak na 30% na shares, hindi siya mahina. Marami siyang lakas at diskarte. Mali ang panig ninyo, hintayin ninyo ang paghihirap. Andres, maraming taon na ang lumipas. Tanga ka pa rin. Anong ibig mong sabihin? Ang clause sa dulo ng kontrata. Tingnan mo na. Mula nang magkabisa ang desisyon ng diborsyo, automatikong babalik ang shares kay Luz. Imposible. Kakasal lang natin, sinasamantala mo na ako. Ang sama mo naman. Tinitiyak ko lang na ang pagmamahal ko sa'yo hindi magiging dahilan para saktan mo ako. Dirge. Tama ako. Ikaw. Ikaw. Kuya Andres, tingnan mo. Andres, wala ka ng lahat. Bakit ganito? Luz Viminda. Asawa. Sigurado akong niloloko mo lang ako, di ba? Hindi mo naman ako ganun kalupit. Bibigyan mo pa ako ng pagkakataon na, di ba? Wala na, Andres. 7 taon nating pagmamahalan. Paano mo nagawa ito sa akin? Tatay. Wala ka bang hiya? Umuwi na tayo. Tatay. Luzby, kasalanan ng pamilya Reyes sa'yo. Magaling ka. Tatay. Bibisita pa ako sa'yo. Alis. Buong gabi na, saan napunta ang anak natin? Anak! Bumalik ka pa pala? Lumuhod ka. Ay, ano bang gagawin mo, tatay? Ang bata ay naapektuhan ng babaeng yan. Ginawa na siyang ganyan. Bubugbugin mo pa ba siya? Tumahimik ka. Naging ganito na siya. Lahat ng yan ay dahil sa sobrang pagmamahal mo. Ang alam lang niya ay may nagbibigay sa kanya. Wala siyang utang na loob. Walang pagpapahalaga. Luz Viminda. Maliit lang na sama ng loob ang naranasan niya. Siya ang walang puso. Sabi mong malupit si Luz Viminda? Sige. Ngayon ipapakita ko sa iyo. Luz Viminda sa iyo, sa ating pamilya ay nagbigay ng marami. Ngayon ipapakita ko sa iyo. Luz Viminda para sa iyo at sa ating pamilya ay nagbigay ng sobra. Yung mga kontrata, naalala mo pa ba? Hindi ba ito ang kontratang pinirmahan ko? Wala kang kwentang usap. Lagi kang nabibigo sa usapan. Si Luz Viminda uminom hanggang magdugo para isalba ka. Ngayon ako para kay Andres at ang aming kumpanyang teknolohiya ng Ulapding. Humihingi ng tawad sa inyong mga boss.
Hindi sapat ang isang baso ng alak. Ubusin ko ang pitzel. Sana po mga boss, bigyan niyo pa ng isang tsansa ang aming kumpanyang Ulapding. Siya. 6 na buwan siya. Hindi ba siya nasa abroad? Kailan siya nagkaroon ng oras para tulungan akong mabawi kontrata? Siyempre siya pabalik-balik abroad para tulungan kang mabawi kontrata. Ayaw niyang malaman mo na nabigo siya. Ayaw niyang sabihin ko sa'yo. Palagi siyang tahimik na nag-aalay sa iyo. Lahat ng parangal ikaw ang kumuha, lahat ng sakit. Siya ang nagtitiis. At ikaw? Sabi mo manhid siya. Dahil sa matagal niyang pag-ikot sa loob at labas ng bansa, nakaapekto sa kanyang routine at sa kanyang pagkain. Kaya nagkaroon siya ng sakit sa tiyan. Ginawa niya ito para sa iyo. Ayaw niyang magpahinga. Sinasabi ko sa iyo, ang sakit na ito ay may panganib na maging cancer. Cancer. Narinig mo ba? Kahit ganito na, iniisip ka pa rin niya. Wala kang kahit katiting ng kanyang kabutihan. Wala akong kahit katiting ng kanyang kabutihan. Ano yung nangyari sa'yo? Nag-aalala pala siya sa akin ng ganon. Para sa akin. Para sa ating pamilya. Binaliwala niya ang sarili niyang katawan. Hindi lang siya nag-aalala sa'yo. At kami rin. Kailan naman siya nag-alala sa amin? Noong 1 taon, nag-invest ka at na-scam ka ng 5 milyon, nakalimutan mo. Ano, yung 5 milyon kinabukasan ay nabawi naman, di ba? Wala nang nabawi. Yung 20 milyon yon ay sariling bulsa ni Luz Viminda na lihim na ibinigay sa'yo. Ano? Ako? Bakit ang pera ng bahay ay nawalan ng 5 milyon? Mahal, naniniwala ka di ko to aaksayahin? May sarili akong gamit sa perang iyon. Hindi ako naniniwala. Luz Viminda, binabalaan kita. Wala akong pakialam kung saan mo ginastos ang perang ito. Ngayon, ibalik mo agad sa akin. Yun ay sariling bulsa niya na inilagay para sa'yo. Hindi ko siya pinaniwalaan. Ngayon ka lang nagsisisi. Sinasabi ko sa'yo, meron pa. Meron pa, simula ng si Luz Viminda. Pinili ka bilang pagkatapos mong maging CEO ng teknolohiya ng Ulapding. Halos hindi ka na ba umuwi, pero sa bahay wala namang nangyaring mga gulo. Hindi ka ba nagtataka? Baka. Ito rin si Luz Viminda. Tama ka. Si Luz Viminda, basta't may oras, pupunta siya sa bahay para alagaan ako, alagaan ang nanay mo, imasahe ang nanay mo. Babalik siya sa ilang araw, imasahe ka ulit. Samahan mo ako sa ospital. Walang problema. Bumibili ng mga pangangailangan sa bahay. Siya ang gumawa ng lahat ng ito. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Siya mismo ang ayaw magsabi. Ayaw kanyang madistract. Sabi ni Luz Viminda sa akin, gusto niyang maging pinakamahusay mong suporta. Sa iyong karera, itataas ka niya para patuloy kang umangat. Para walang kang alalahanin at pasanin, sumugod ka. Asawa ko. Siya ang nagdala ng lahat para sa iyo. Para mapanatag ka sa pagtatrabaho sa labas. Ikaw naman, karapat-dapat ka ba sa pagmamahal niya? Kung hindi absolute ang loyalty, absolute disloyalty yon. Andres, hindi ka deserving sa pag-ibig ko. Sa pagitan natin, wala nang pagmamahal bilang mag-asawa. Sorry sa kanya.
Nagkasala ako sa kanya. Di ako karapat-dapat. Di ako karapat-dapat. Kau na ang magsabi. Dapat ka bang paluin? Dapat. Paluin mo ako. Naku, tigilan na, tatay. Pagpatuloy mo, masasaktan ng bata. Walang hiya ka! Ikaw mismo, magnilay ka ng mabuti. Anak, okay ka lang? Anak, okay ka lang? Anak! Ikaw ang bumubuhay sa pamilya natin. Ngayon, wala ka ng shares, wala ka ng trabaho. Kung hindi ka nakikita, mababangkarotin na tayo. Ma, huwag ka mag-alala. Yung regalo ko kay Marikit. Bag at kotse, mahigit 20 milyon ang halaga. Maunawain siya, sigurado tutulungan niya tayo. Oo. Si Marikit, mabait at maunawain. Hanapin mo siya agad. Wag na. Pinaghirapan kong magpeke ng diploma para maging PE ni Andres. Gusto ko lang maging mayamang asawa. Wala siyang kwenta, akala ko ba? Natalo siya ng lubusan. Hindi pwede. Kailangan ko mag-isip. Paano ko siya madaling iiwan? Maghanap ng bagong mayamang sasalo. Marikit. Marikit. Andres? Marikit. Lagi mo akong niloloko. Wag kang lumapit. Lapit ka pa. Tatawag ako ng pulis. Pulis? Nung una, nagmakaawa ka ng todo para pumunta ako sa bahay mo. Bakit di ka tumawag ng pulis? Ngayong wala na akong power, gusto mo akong palayasin? Andres, wag ka nang mag-assume. Dati nag-aarte lang ako sa'yo. Pero wala ka ng kwenta. Bakit pa ako mag-aarte sa'yo? Wisit. Kotse at pera na binigay ko sa'yo, ibalik mo sa akin. Bawi. Anong batas nagsasabi? Dapat ibalik ang kusang bigay? Andres, kahit 1 piso hindi ko ibabalik sa'yo. Ikaw walang hiya. Kung ako mahirapan, lahat kayo mahihirapan. Hindi ba nag-fake ka ng diploma? Tatawag na ako ng pulis para makulong ka at may record. Tignan ko paano ka maglalandi sa mayaman. Kuya Andres, wag ganyan, ibabalik ko sa'yo, ibabalik ko lahat. May 300,000 sa card. 300k? Binigyan kita ng 20 million, pero 300k lang ibinalik mo. Akala mo ba pulubi ako? Ito lang, ginastos ko na lahat. Ginastos mo lahat ang 20M? Pampaganda at bag at saka tama na. Marikit. Hintayin mo na makulong ka. Anong ginagawa ninyo? Sinong nag-utos maglipat kayo? Ano ang ginagawa nyo? Sino ang nag-utos na ilipat ang mga ito? Bitawan! Tay, ito. Teknolohiya ng ulap ding hinahabol ka namin sa pagkawala mo nung nasa trabaho ka. Ang mga ito ay ililipat para bayad sa utang. Anak, binigay ba ni Marikit ang 20 million sa'yo? Babaeng demonyo, niloloko niya ako lagi. Kailangan ko siyang ipakulong. Walang utak, dapat kang maloko. Walang pera, bawal. Ganito, makiusap ka kay Luz Viminda kung hindi wala pang 1 buwan, ang bahay natin ngayon kailangan nating ibenta. Lahat ng mali ay kasalanan ko. Hihingi ako ng tawad. Pakasalan ko ulit siya.
Saan galing ang mga kakulangan ito? Ma'am, lahat ito ay gawa ni Andres noong siya ay CEO, sobrang ambisyoso at walang ingat na pagpapalawak ang gulo na naiwan. Ma'am, kung hindi natin ito aaksyonan, ang presyo ng bahagi ng ulapding ay bababa ng malaki. Ayos lang, huwag mag-alala. Sa loob ng 6 na buwan sa ibang bansa, nakipag-usap na ako sa consortium ng LOC at naayos ang financing. Ngayong hapon, magpapadala sila ng tao para pumirma ng kasunduan sa financing. Ang unang yugto ay mag-i-inject ng 1 bilyong piso. Ang galing. Ma'am, si Andres at ang kanyang ina ay hindi pinansin ang mga bantay at nagkakagulo sa baba, gusto kang makita. Ma'am Luz Viminda Andres at ang kanyang ina hindi pinansin ang mga gwardiya nag-iingay sa baba para makita ka. Papasukin na sila, kayo na muna. Mahal, alam kong mali ako. Hindi ko kayang mawala ka, mahal. Manugang, alam na niya ang pagkakamali niya, si Andres at si Marikit ay tuluyan nang naghiwalay. Oo. Hindi lang ako sa babaeng iyong walang hiya naghiwalay na. Ipapakulong ko pa siya. Manugang 7 taon na kayong kasal. Talaga bang kaya mong hiwalayan siya? Kaya ko naman. Andres, 1 beses ng daya, wala nang balikan. Tapos na ang kasal natin. Pag mamakaawa mo, magpapatunay lang na tama ang desisyon ko. Mahal, hindi ako nandaya. Sandali lang akong nagkamali. Huwag mo akong sirain ng ganito. Mahal. Lahat ng ito kasalanan mo. May financing pa ako nga asikasuhin. Pwede na kayong umalis. Huwag mo kaming gawin nito. Guard. Luz, huwag mo kaming gawin nito, mahal. Huwag mo akong gawin nito, mahal. Luz. Mahal. Huwag mo kaming gawin nito, mahal. Tingnan mo naman, ang babaeng ito wala siyang malasakit. Ano na ang gagawin natin? Ma, huwag mag-alala. May paraan ako para magbalikan kami. Anong paraan? Hindi ba binanggit ni Luz Viminda ang financing? Itong financing ay napakahalaga para sa teknolohiya ng ulapding. Kung matutulungan ko siyang makuha ang kontrata ng financing, Magbabago ang tingin niya sa'yo. pagdating ng panahon, malalaman niya na hindi niya ako kayang iwan. At saka, magpapakasal ulit siya sa akin. Tama. Ngayong araw, kinakatawan ko ang teknolohiya ng ulapding para mag-anunsyo ng isang mahalagang desisyon ng kumpanya. Mula ngayon, ang teknolohiya ng ulapding ay formal nang tatanggalin ang kasalukuyang chairman na si Andres Reyes sa kanyang posisyon. Sa wakas, narating niyo ang puntong ito. Luz Viminda. Bukod sa akin, walang ibang karapat-dapat na makasama ka. Mahal kita, samahan mo ako. Pasensya na. Pumayag na akong makasama si Andres. Luz Viminda, sabi ko na sa'yo nun, hindi siya para sa'yo. Ng teknolohiya ng ulapding ang dating chairman si Andres Reyes bumisita. Gusto niyang kumatawan sa ulapding para pumirma ng financing contract. Andres. Kawili-wili. Joselito. Andres Reyes ang inyong dating karibal.
Kung gusto ninyo, palayasin ko na siya. Hindi. Hindi lang siya dapat palayasin. At ibigay sa kanya ang contract ng financing. Sa kanya. Naalis si Andres Reyes. Ngayon hiwalay na rin siya. Sa totoo lang sa financing at siya ay walang kinalaman. Pero pumunta pa rin siya. At gusto niyang kunin ang kontratang ito. Sa tingin mo ano ang layunin niya? Oo. Alam niya talaga na ang kontratang ito mahalaga ito para sa teknolohiya ng ulap ding. Kaya gusto niyang makuha ang funding na ito. Para takutin si Luz Biminda makipagbalikan sa kanya. Matalino. Pero, Sir Joselito, gusto mo rin ba si Luz Biminda? Paano kung magbalikan na sila? Si Luz Biminda ayaw na ayaw ng pananakot. Kung si Andres talaga gagamitin ang kontratang ito ng funding para takutin si Luz Biminda. Sa pagitan nila Andres at Luz Biminda, wala nang anumang pagkakataong magbalikan. Para kay Luz Biminda po. Talagang wala kayong pinipiling paraan. Sige. Pirmahan mo siya ng kontrata ng funding na ito. At para maging sobrang mayabang siya. Sobrang mayabang? Bakit? Bakit? Sobrang yabang na. Ay, Ang babaeng matapang talo sa matiyagang lalaki. Nag-aalala ako na si Andres ay patuloy na manggulo kay Luz Biminda para maawa siya. Kaya, kailangan ko si Andres na maging sobrang mayabang. Maging mayabang at palalo. Para mawala ang huling pagnanais ni Luz Biminda na patawarin si Andres. Patayin sa usbong. mukha kayong kontrabida. Sir Andres, kayo ang dalubhasa sa industriya. Sinuri namin ang kontrata. Sa tingin namin, maliban sa inyo, walang ibang makakapirma para sa teknolohiya ng ulap ding. Talaga? Siyempre, kahit anong sabihin ng iba, naniniwala si Joselito Mendoza na ang kinabukasan ng ulap ding ay nasa inyo pa rin. Luz Biminda, kapag naipasa ko na itong kontrata sa harap mo, tingnan ko kung paano ka hihingi. Mahalaga ang kolaborasyong ito. Dapat tayong magtagumpay. Bawal mabigo. Opo, Miss Luz Biminda. Andres, anong ginagawa mo rito? May mahalaga akong gagawin ngayon. Wala akong oras sa iyo. Tabi. Luz Biminda, ang mahalagang bagay na iyon, ang anak ko ginawa na para sa iyo. Anong ginawa? Luz Biminda. Sorpresa. Ito? Hindi ito maaari. Miss Luz Biminda, nakipag-usap ka sa konsorsyum ng LOC ng kalahating taon para lang makuha ang pondo na ito. Si Andres na natanggal na sa kumpanya. Paanong nakuha niya ang kontrata ng pondo? Siyempre dahil magaling ako sa trabaho. Alam mo ba kung paano ako pinuri ni Joselito Mendoza ng konsorsyum ng LOC? Bilang eksperto pag-asa ng ulapding. Yun nga. Kayong mga bulag ang nagtapon sa kanya parang basura sa kumpanya. Luz Biminda. Itong kontrata. Sapat na patunay. Ikaw at ang board ay nagpalayas sa akin ay ang pinakamalaking pagkakamali at kawalan ng grupo ng ulapding. Kaya, dahil sa ating pagiging mag-asawa, maaari kitang tulungan. Pero, may dalawa akong kondisyon. Ma'am, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Isang taong walang kinalaman sa teknolohiya ng ulapding. Paano niya makukuha ang kontrata ng pondong ito? Itong kontrata tiyak na peke.
Peke. Bulag na walang kwenta. Tanungin ninyo si ma'am. Totoo ang kontrata. Pero sa kontratang ito, kulang ang pirma ng kinatawan ng consortium ng Locke. Nasa atin na ang kontrata, di darating din ang pagpirma. So, ano ang kondisyon mo? Una, ibalik mo ako bilang chairman. Patuloy kang maging general manager. Ikalawa, balikan mo ako. Huwag mag-alala, ngayon pakitunguhan kita ng mabuti. Mula ngayon, wala nang lilitaw na babaeng tulad ni Marikit. Manugang, ang anak ko sobrang sincere na. Tama na nga. Andres, 7 taon na tayong kasal. Wala ka pa ring alam sa akin. Anong ibig mong sabihin? Ako si Luz Viminda. Kinamumuhian ko ang mga nananakot sa akin. Sir, gaya ng inaasahan mo po, tinakot ni Andres si Luz Viminda gamit ang kontrata. Alam ko na. Ngayon, ako na ang lalabas. Banta, paano naging threat yan? Gusto ko lang bumalik sa'yo para tulungan ka lang. Tama. Dali, pumayag ka na sa terms ni Andres. Kung hindi, di ko ibibigay ang kontrata. Ano ang gagawin mo? Financing, bahagi lang yan ng plano ko. Kahit na mabigo ang financing, may iba pa akong paraan para ayusin ang gulo na iniwan mo. Sige. Teknolohiya ng ulapding, laki ng lugi, alam ko naman. Kung mabigo ang financing, mababankrupt siya. Tigilan mo na. Basta hayaan mo akong maging chairman ulit. Balikan mo ako. Tutulungan kita para malampasan mo ang crisis. Hindi na. Ikaw? Ikaw. Sinira mo ang kontrata, sinira mo ang teknolohiya ng ulapding, hindi ka karapat-dapat, chairman. Karapat-dapat ba? Kailangan pa ba kayong humusga? Luz Viminda. Congrats! Dahil sa'yo bigo ang financing. Teknolohiya ng ulapding ay mababang karote na. Sinong nagsabing failed ang financing? Ikaw? Joselito. Ikaw ang dating talunan ko. Bakit ka nandito? Para tulungan si Direktor Luz Viminda at consortium ng Locke para matapos ang financing. I-finance siya? Consortium ng Locke binigay na sa akin ang kontrata. Ano ang maibibigay mo? Hindi ito para sa iyo dahil doon walang pirma ko. Ang pirma mo, ano ka ba? Kailangan ba ng pirma mo? Sabi ni Boss Joselito, ang kinabukasan ng teknolohiya ng ulapding kailangan pa rin kayo. Assistant ka ni Boss Joselito. Ikaw! Ito ay ang consortium ng Locke namin ang responsable sa financing na ito. Joselito ang boss. Tungkol sa proyektong financing na ito, siya ang may ganap na kapangyarihan. Ikaw si Joselito Mendoza ng consortium ng Locke. Bakit mo ibinigay sa akin ang kontrata? Dahil gusto kanyang itaas sa pinakamataas. At saka kanya ibabagsak ng malupit. Ay, ganun pa rin katalino tulad noon. Talaga, ikaw ang babaeng gusto ko. Kaya G. Mendoza, naabot mo na ang layunin mo ngayon. Pwede na ba nating pag-usapan ng financing? Oo naman. Karma.
Anak, kung gusto mong manumbalik si Luz Viminda, sa tatay mo lang aasa. Baka may konting pag-asa pa. Tama po kayo. Bait ni tatay kay Luz Viminda. Kung payag si tatay kausapin siya, tiyak na magagawa po. Oo. Di ko akala na lumipas ang maraming taon. Ganyan ka pa rin gumamit ng mga paraan. Walang paraan, magmahal ng tao. Gusto mong gawin lahat para makuha siya. Luz Viminda, hiwalay na kayo. Pwede mo akong bigyan ng pagkakataon. Ngayon, hiwalay ka na. Pwede mo ba akong bigyan ng chance? Chance? Oo naman, mabibigyan kita. Hindi ko lang alam kung ibigay ko sa'yo ang chance na ito. Kakayanin mo bang panindigan? Alam mo, hindi yun ang sinasabi kong chance. Pero, yung chance na binigay mo, kaya kong panindigan lahat. Pero yung sinasabi mong chance, di ko mabibigay sa'yo. Kay Ma'am Luz Viminda, nagdala ako ng 1 bilyong investment. Ma'am Luz Viminda, wala kang oras kahit para sa simpleng dinner. Ako? Anong problema? Nagkagastro na naman. Paano mo nalaman? Lahat ng tungkol sa'yo, alam ko lahat. Ay, Sa ospital, ayoko, may gagawin pa ako. huwag kang sumuway ang next financing. Maantala ng 1 taon. Ikaw, Ayoko sa'yo. pero ako kabaliktaran. Hayaan mo siyang matulog pa. Mula nang ma-admit ka, hindi siya lumayo sa'yo at nagbantay sa kwarto mo. Gumastos pa ng malaki nagpa-airlift para sa'yo ng best target na gamot. Salamat. Gising ka na, kumusta pakiramdam mo? Doktor, kumusta ang sakit niya? Epektibo ang gamot na pina-airlift ni Joselito. Ang gastroenteritis ni Luz Viminda ay halos wala ng cancer, halos stable na. Totoo ba? Ang galing. Pero ito ay isang babala rin. Luz Viminda, mag-ingat ka pa rin sa pagkain. Kumain sa oras, kaunting alak. Magpagaling ka pa ng ilang araw, gagaling ka na. Salamat. Kayo? Bakit kayo mabait sa akin? Kasi, worth it kang i-invest.
Hoy, ikaw. Narinig ko may project kang kulang 100k. Coincidence, di ba? May sakto akong 100k. Joselito, alam ko na may gusto ka sa akin. Pero hindi ko matatanggap ang iyong kabutihan. Huwag kang mag-akala. Binibigyan kita dahil lang sa'yo. Worth it i-invest. Gusto mo akong i-invest? Gusto ko kanina pero dahil sa damdamin, tinanggihan mo ako. Hindi ka qualified na negosyante. Hindi na ako i-invest. Uy, wag. Hintay ka lang. Talagang ibibigay ko sa'yo daang beses na balik. Para makita mo. Kung qualified ba talaga ako. Salamat. Hihintayin kita palagi. Sana sa susunod patuloy mo akong i-invest. Usapan na. Ma'am, oras na po ng almusal. Sabi po ng doktor, kumain sa oras. Mr. Mendoza, araw-araw pumapasok ka ba o yaya ka? Para sa inyo, kaya ko po ang dalawa. Kain na. Yung trabaho ko, paano na? Ako na po. Salamat. Tingnan mabait si Joselito kay Luz Biminda. Dinadala ng pagkain araw-araw at tumutulong sa trabaho. Oo, si Luz Biminda ngayon nakatagpo na ng mabuting tao. Yung dati, hindi kasing maalaga at maingat ni Joselito. Sa wakas, nakatagpo siya ng mabuting tao. Wow! Luz Biminda at Joselito magpakasal na. Wow! Hello, tatay. Luz Biminda? Tumatawag ako sa'yo. Gusto ko lang ngayon. Pwede ka bang umuwi at kumain tayo? Opo. Alang-alang sa'yo, tatay. Tiyak pupunta ako. Darating si Luz Biminda. Nako, ang galing. Alam ko na may pagmamahal pa rin siya sa atin. Oo. Siya sa atin tiyak na may pagmamahal pa rin. Anak, ang pagkakataong ito dapat mong sulitin ito na ang huling pagkakataon natin. Ma, huwag kang mag-alala. Joselito. Ako ito. May time ka ba ngayong gabi? Ma'am Santos, handa ka nang papasukin ng lobo. Sa bahay mo o sa bahay ko? Wala yan. Gusto lang kitang hiramin bilang panakip. Oras at lugar. Darating ako sa oras. Luz Biminda Santos. Halika, andito ka na. Joselito Mendoza. Bakit ka nandito? Luz Biminda Santos. Family dinner ngayon.
Bakit ka nagdala ng estranghero? Family dinner? Andres Reyes, divorce na kayo ni Luz Viminda. Ano itong family dinner? Tsaka, kung magdadala ka ng tao sa bahay, hindi ba ikaw ang unang nagdala? Anak na Suwail. Ngayon ay family reunion para sa mid-autumn. Bakit ka nag-uwi ng estranghero? Dad, si Marikit ay nag-iisa at nagpupursige sa syudad. Walang maaasahan. Ako, bilang kanyang nag-iisang boss, isama ko siya para sa mid-autumn. Ano naman? Tainay, ito si Joselito. Tito, tita, hello po. Upo po. Luz Viminda. Ngayon, nagpakumbaba ako para imbitahan ka. Para lang humingi ng isang pabor. Tingnan mo, pwede ka bang makipagbalikan kay Andres? Magbalikan. Pwede bang magbalik kayo ni Andres? Alam kong may sama ka ng loob. Pero pwede bang dahil sa ating pinagsamahan, hayaan mong matapos ko ito? Pangako ko. Kung matapos ko na ito at ayaw mo pa rin, hindi kita pipilitin. Tay, nitong 7 taon, itinuturing ninyo po akong sarili ninyong anak. Lagi ko pong naaalala. Sa pinakamahirap kong panahon, kayo rin po ang nagbigay ng pagmamahal ng ama na kulang sa akin. Ang pagmamahal na ito, lagi ko pong naaalala. Pakinggan ko po kayo hanggang dulo. Pakinggan ko po kayo ng buo. Andres, luhod ka. Luz Viminda, nitong 7 taon para kay Andres sa aming pamilya ay walang reserbang pag-aalay. Para sa ulapding, para sa pamilyang ito. Ang dami mong paghihirap. Ang dami mong sakripisyo. Lagi kong nakikita ang lahat. Tandang-tanda ako. Tapos na po yun, tay, wag na po banggitin. Ngayon, hiwalay na kayo, kasalanan ng lintik na lalaking yan, kasalanan niya. Bilang tatay, ang bagay na ito ay alam na alam ko. Pero walang taong perpekto, lahat nagkakamali. Tay, nakikiusap. Pwede bang bigyan si Andres ng isa pang pagkakataon? Bigyan nyo ng isa pang pagkakataon ng Pamilya Reyes. Hayaan nyo kaming bumawi sa mga nakaraang taon, yung mga sakit na tiniis mo at lahat ng sakripisyo mo. Asawa, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Siguradong gagalingan ko ang trato ko sa'yo. Hinding-hindi kita hahayaang makaranas ng kahit kaunting sakit. Talagang alam kong mali ako. Hindi mo talaga alam na mali ka. Natatakot ka lang. Hindi mo alam na nagkamali ka. Alam mo lang na natatakot ka. Takot kang mawalan ng pera. Mas takot ka kung wala kang katayuan. Hindi, asawa ako. Tatay, sa tingin ko yung sinabi ninyong pagbawi, parang hindi ko na kailangan. Luz Viminda, ang anak ko kay Marikit Cruz ay lubos ng hiwalay at gusto pa niyang ipakulong siya. Ganoon na kalaki ang ginawa niya. Hindi ka pa ba nasisiyahan? Ayaw mo pa bang pakasalan siya? Kahit gaano pa karami ang ginawa niya, 3 lang ang masasabi ko. Ayoko. Tatay, ang kabutihan ninyo sa akin ay lagi kong naalala.
Mula ngayon ituturing ko kayong tulad ng aking tunay na ama, ganun ko kayo trato. Una na ako. Salamat. Okay lang. Luz Viminda. Bigyan mo pa ako ng tsansa. Hindi ko talaga kayang wala ka. Luz Viminda. Pwede sana akong maging asawa ni Andres. Mamuhay na kinaiinggitan ng lahat ng isang mayamang asawa. Pero ngayon, makukulong ako. Kasalanan mo ang lahat. Mahihirapan ako. Mahihirapan ka rin. Tama na, Andres. Luz Viminda, ayos ka lang? Okay lang. Halika. Marikit, baliw ka. Paano mo nagawang sagasaan si Luz Viminda? Andres, baliw na ako. Pero ako'y naging ganito dahil sa'yo. Ako ang may sala. Ano kinalaman ko dyan? Tama ang sinabi niya. Ikaw ang nagpapaupo sa kanya sa pwesto ko. Ikaw ang nagbigay ng alahas ko sa kanya. At ikaw din ang nagpaisip sa kanya na kaya niyang palitan ako bilang mayamang asawa mo. Lahat ikaw. Unti-unti mong pinabayaan. Sa huli, nasaktan mo siya. At nasaktan mo rin ang sarili mo. Nasira mo rin sarili mo. Andres, sabi mo na mas magaling ako kay Luz ng 100,000. Sabi mo na maraming pera kung sasama ako sa'yo. Pero ang totoo, sa totoo lang wala kang kwenta kung hindi mo magawa bakit ka nangako. Bakit? Dahil itinaas ni Luz si Andres sa isang antas na hindi para sa kanya. Naging mayabang siya. Akala niya kaya niya lahat. Tigil na. Tigil na. Pero iniwan niya si Luz. Wala siyang kwenta. Tigil na. Tigil na! At ikaw, Luz Viminda, buwisit ka kung sumunod ka lang at umalis sa Ulapding, magkakaroon na ako ng lahat. Ang sampal na ito matagal ko nang tiniis. Sa pagpapakumbaba, nakuha mo ang lahat ng hindi dapat sa'yo. Ngunit sa harap ng tunay na kapangyarihan, ang iyong mga pakana at lalang ay walang kwenta. Mula pa sa simula, nakatadhana ka na sa ganitong wakas. Ikaw, Luz Viminda, maganda lang ang pinagmulan, puro swerte lang. Anong karapatan mo para husgahan ako? Ikaw, Luz Viminda, maganda lang ang pinagmulan mo. Maswerte ka lang. Anong karapatan mong hatulan ako? Mali ka. Simpleng tao si Luz Viminda. Pero hindi siya nagbebenta ng katawan. Kapag nagpupuyat siya, hindi mo nakikita. Wala kang pakialam sa pag-aaral niya. Nakikita mo siyang sikat. Akala mo siya ay katulad mo na umaasa lang sa iba, pero mali ka. Lagi siyang umaasa sa sarili niya.
Tara na. Ayon sa dating chairman ng teknolohiya ng Ulapding Andres Reyes nag-bankruptcy at ang assistant Marikit Cruz sa peking diploma, sinadyang pananakit dinakip na. Mahina lang. Ikaw, bakit mo ako sinagip? Bakit di mo ako sinagip? Isang tanong lang. Sabihin mo ng maayos. Dahil na-inlove ako sa isang tao. Independent siya, matatag. Napaka-tenacious niya. Ang pagmamalaki niya na hindi umaasa sa iba. Mahal ko siya. Mula college hanggang ngayon. 10 taon kahit may masamang kasal siya. Pero wala pa siyang 30 taon. Ang daan ng buhay ay napakahabang haba. May isang guro ako na nagsabi sa akin dati, hindi dapat lumingon sa nakaraan. Ang daang tinahak, may mabuti at masama. Dapat tumingin sa hinaharap. Luz Viminda, sana ay mas makita mo ang kasalukuyan ko. Masarap ang itsura, amoy lasa. Oo nga, tingnan mo kung sino gumawa. Meron pa ba? Oo. Dumating na. Ayan na. Bakit ka nandito? Meron ba? Wala naman. Kasi di ka masaya nung nakaraang mid-autumn. Kaya ngayong mid-autumn na ko. Mag-sorry sa'yo. Pasok ka, upo. Luz Viminda Santos. Pasensya na. Dati, akala ko na ang pagmamahal mo sa akin ay dapat lang. Kaya't payapa akong tinatamasa. Kaya't toong mawala ka sa akin. Pakiramdam ko wala akong mali. Ngayon, naiintindihan ko na. Yung mga pagkakamaling akala ko'y maliit lang ay mga malaking pagkakamaling hindi mapapatawad. Pasensya na. Noon hindi kita nabigyan ng isang ganap na pag-ibig. Simula ngayon, wala ka nang dapat ipag-alala. Nandito ako. Wala ka nang dapat ipag-alala. Nandito ako. Binabati ko kayo naway tumagal. Kahit gaano pa kataas ang aking maabot sa tabi ko. Ikaw lang.
Anong tinitingnan mo, mahal? Nakatingin sa malayo sa hinaharap. Sana sa bawat darating na Mid-Autumn Festival ay gaya ngayon, perpekto at walang kulang. Sigurado.